Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong likod ay nagbabalik po muli dito po sa Tambayang Makabayan at tayo po ay magkomentuhan at samahan niyo po inyong likod. At magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito po mga pahayag ni Senator Bongo at si Senator Robin Hood Padilla. At komentuhan po natin ang kanilang pahayag nito pong nakarang araw. Umpisahan na po natin. Unahin po natin pakinggan at panuorin si Senator Bongo. Ito na po siya mga kababayan. Umpisahan na po natin. Tahimik lang po ako nagtatrabaho rito. Galit po ako sa maling sistema. Galit po ako sa anumang uri ng korupsyon. Galit po ako sa anumang nagpapahirap sa taong bayan. May mga taong katulad ko na tahimik lamang, pero huwag ninyong ipagkamali ang katahimikan. Ang katahimikan namin ay hindi kahinaan. Ito ay pagpili ng tamang paraan at tamang panahon para lumaban. Hindi po ako maingay na tao, pero malinaw po ang aking paninindigan. Dahil sa kabila ng lahat, iisa po ang galit natin sa anumang nagpapahirap po sa bawat Pilipino. Ang akin pong ninanais sa ngayon, ang wish ko po ay makabalik tayo sa normal na pamumuhay. Ito yung panahon na napakahirap po maging politiko. 26 years po akong nalilbihan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Masarap pong makapaglingkod sa bayan. Ang sarap pong makatulong sa bawat Pilipino. Pero ito yung panahon na napakahirap pong maging politiko. Kaya pinagdadasal ko po, unang-una, na makabalik tayo sa normal na pamumuhay. At mangyayari po yan kung Duterte po ang mamumuno. Duterte! 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 At pangalawa po, nakikiusap po ako sa inyo. May Panginoon naman po. Pagdasal natin na nasa maayos na kalagayan si Tatay Digong, maayos na kalusugan, at makauwi na po siya sa lalong madaling panahon. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Mga kababayan ko, alam kong ilan sa inyo ang galit na. At ang galit na ito, hindi tayo naninira ng kapwa Pilipino. Hindi tayo naninira ng gobyerno, kung hindi para itama ang mali at maglingkod ng tama para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Maraming salamat po sa Rage Coalition, sa inyong inisyatiba. Yan po mga kababayan, yan po ang pahayag ni Senator Bongo na siya po ay tahimik lamang pero ang kanyang paglilingkod ay para sa tama. At sunod po natin si Robin Hood, mga kababayan. Ito po ang pahayag naman ni Robin Hood. Panoorin po natin pakinggan. Gusto niyo Ngayon, nakikita po ninyo, lahat ng sinabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lalong-lalo na yung gera sa Middle East, nangyayari na ngayon. Nasa mga mukha natin. Nadadating ang panahon, magkakaproblema tayo sa langis. Eto na. Nasa mga mukha na natin. 4 years ago, sinabi na niya. Ngayon, paano nila sasabihin na hindi tama si Digong? Paano nila sasabihin na yung isang taong nagsasalita kanina dyan ay isang, anong sabi nila daw? Kami daw ay mga Chinador. Kami daw ay mga tao ng China. Pero saan tayo lumalapit ngayon? Saan tayo tumatakbo ngayon? Sa China. Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, alam, batid ni Tatay Digong na isang araw ang tutulong sa atin, kapitbahay natin. Napakaganda po nung kanta kanina. Bayang ko. Eksakto! Alam naman natin na hindi madadala si Digong doon sa dahig kung hindi tumulong ang sino. Alam nyo,
Alam nyo, kung Pilipino lang, hindi natin kaya yun. Hindi natin magagawa yun. Tandaan nyo to. Hanggat nandito ang kuko ng agila. Grabe. Sino ba ang agila? Talagang masyadong maraming nainom na kape to. Mas maraming nainom sa akin to. Ang ibig ko pong sabihin, mga mahal kong kababayan, kung sino po yung tunay na Pilipino talaga dito, si Digong. Tandaan po natin yon. Kung sino yung parang si Lapu-Lapu na tumindig, kalaban ang mga dayuhan, si Digong yon. Huwag nating kalimutan yon. Kaya sa nadala sa dahig. Dahil siya, sa panahon ngayon, ang bayani, tandaan ninyo. Bayani yan. Dahil maikukumpara nyo yan sa mga una nating bayani. Sila Sakay, sa lola ko, kay Gabriela Silang, kila Jose Rizal, ang nakalaban, dayuhan. Kaya itong ginagawa natin, tandaan ninyo, ang binabangga natin dito, kapangyarihan ng dayuhan. Ang itinatayo natin dito, yung pagka-Pilipino natin, tatandaan nyo yan. Dahil tayo, kailanman, hindi tayo magpapasakop sa dayuhan. At kailangan si Tatay Digong ay umuwi na. Bring him home! Yan po mga kabayan. Hindi lang po binanggit ni Robin Hood kung sino po naghudas sa mga dayuhan. Kaya po nakapasok ang dayuhan, may budget pa at pondo na $2 million na binigay daw po kay Sonny Trillanes ayon sa mga Marines. Hindi po nabanggit ni Robin Hood, ni Senator Robin Hood, na may nagpapasok sa dayuhan. Hindi ba Boying? Inamin mismo ni Boying na nakipagkita sila at nakipag-usap kasama si Trillanes. Dahil nga po ang ating bansa ay nagkaroon po ng mga hudas at taksil sa bayan at sa soberenya. Dahil po sa kaswapangan, greedy, ganid, diba? Timawa nung makabalik sa kapangyarihan. Ayaw nang mawala sa kanila. Lahat po ay gagawin. Nagkampi-kampi. Nakita nyo po naghahari sa ating bansa ngayon. Hindi lang naman mga korap at mga taksil at mga hudas na politiko. Di umano. Pati po ang oligarkiya. Naghahari na naman. Di umano. Sa ating bansa. At ginagawan tuta at alagad pagka may presidente na bangag di umano. Pati ang mainstream media, gamit na gamit ayon sa mga Marines. Social media, ginagamit din po nila. Napakarami lang binabayarang trolls ayon sa mga Marines. Hindi po ba sa mga ex-Marine? At grabe rin po, kinuha na rin nila ang puwersa ng makakaliwa. Mga salot, di umano. Kaya nga po yung sinasabi ng dalawang senador, kulang lang yung sinabi ni Robin Hood Mga kababayan, kulang lang. Hindi lang po dayuhan ang problema natin. Hindi lang po mga dayuhan, pati mismo sarili nating gobyerno, problema natin na malaki. Dahil ang pera ng taong bayan, ginagamit nila sa pangsariling interes at ibinubulsa pa ang iba. Di umano. Hindi po ba? Kaya nga sinasabi ni Senator Go, mga kababayan, ngayon tahimik pa, nananahimik pa. Dahil nga po kontrolado nila. Pagka ikaw ay grabe ang batikos mo sa kanila, bibigyan ka ng malaking problema. Dahil sila ang may kontrol ng lahat. At lahat po ay napapaikot nila sa kanilang mga palad, di umano, gamit po ang malalaking pera, trilyon-trilyon pondo galing sa ating buwis. Hindi po ba? Halos lahat po tahimik ngayon. Pati po ang ating tagapagtanggol ay napapaikot na rin yata nila
ang tagapagtanggol po natin na tinatawag na mga men in uniform. Hindi kaya napapaikot na rin? Tahimik na tahimik. Kaya nga sinasabi ni Erap, siya po ay na-impeach dahil sa envelope. Samantala ngayon, hindi ma-impeach, mali-maleta na ang ginagamit. At napapatunayan po yan sa Korte Suprema kung saan po nila dinala at binaboy ang pondo't buwis ng taong bayan. Hindi po ba? Ito pong mga nakarang oral argument nila. Pumuputok lahat eh. Hindi po ba? Kaya nga po yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte at sa ating bansa, grabe. Kaya nga po hindi sila lulubay. Kaya nga po gigil na gigil sila na kailangan laging malaki buwis. Kailangan laging malaki ang pera na hawakan ng gobyerno. Dahil nga po hindi pa tapos ang ginagawa nila pagpapabagsak sa mga Duterte. Yung ama, napabagsak nila ama, gamit ang pera ng taong bayan, ayon sa mga Marines. Ngayon po, kung hindi napapauwi si dating Pangulong Duterte, dahil may pera yan eh. Alam naman po natin, hindi naman po tayo tangat bobo. Hindi po kikilos ang mga tao na yan. Lalong-lalo sinasabi ni Robin Hood na sinasakop tayo ng mga dayuhan. Kikilos ba yan nang walang pakinabang? Sasakupin ka ba niyan? Halimbawa, kung walang pakinabang, di ba lahat may pakinabang? Di ba lahat ng nanakop sa atin, puro pakinabang ang gusto? Magmula sa Espanya, Amerikano, Hapon, di po ba lahat may pakinabang? Di po ba? Puro po pakinabang ang nakukuha nila sa atin. Ngayon, hindi po ba nakikinabang ang ICC sa ating buwis? Mga kababayan, bobo at tanga na lang ang maniniwala na walang pakinabang. Hindi ba Sonny Trillanes? Hindi ba Boeing o Boeing? Di umano? Hindi po ba? Kaya dito po, mangyayari lang po lahat ang gusto nating mangyari. Habang sila ang nakaupo at protektado nila ang bawat isa at nananahimik ang ating mga tagapagtanggol na tinatanong din po ng Vice President Sara Duterte. Wala pong mangyayari sa ating mga boses, real talk. Dahil kontrolado po nila lahat. Lahat po, pati po mga ahensya ng gobyerno. Hindi ba DOJ, Ombudsman, PNP, NBI, DILG, AFP? Hindi ba kontrolado kayo lahat, di umano? Di po ba? Lahat halos pa ng ahensya, kontrolado. Di po ba? Ano po ang mangyayari sa atin? Kung tayo po ay manggigil, bigyan po natin ng logic. Kontrolado po nila lahat eh. Napakarami na po nating ginawa na pag-aaklas. Di po ba? Walang nangyayari. Dahil lahat po ay nasa kanila. Dahil po sa mali-maleta na napupunta sa kanila. Kahit ano po ang sabihin natin na mali ang ginawa nila, hindi tama ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, kinidnap siya. Di ba? Hindi nabigyan ng due process. Pinahirapan tayo. Bound tayo sa kahirapan. Bagsak ang ekonomiya natin. Nagmamahalan pa ngayon, dulot daw ng gyera. At hindi nila kayang pababayin ang ating bat. Ang ating buwis ay dire-diretso pa rin kinukuha nila. Puro pahirap, pero nasa kanila lahat ang ginhawa. Dahil nasa kanila ang buwis natin. Sila humahawak. May nagagawa po ba ang ating boses? Wala. Dahil sila po yung mga bingi. Makakapal na po ang pagmumukha nila, real talk. Sobrang kapal na po. Manhid na po. Dahil po sa kapangyarihan. Sa pagiging swapang at ganit at greedy, ay kumapal na po ang kanilang mga pagmumukha. Kaya nga po ang bansag sa kanila yung mga buhaya na. Hindi po ba? Dahil sa sobrang kakapal ng mga balat at pagmumukha. Hindi po ba? Ngayon, kung sasabihin naman natin na kailangan nating mag-aklas, kailangan nating pababain, mag-people power, kailangan natin,
Matutupad po ba ang people power? Kung lahat po ng kapangyarihan, sundalo, kapulisan, ay nasa kanila at wala po sa taong bayan ng proteksyon o hindi nagtatrabaho sa taong bayan ang mga men in uniform, nasa kanila, pinoproteksyonan, mas protektado pa ang magnanakaw, di umano, kaysa ron sa nagbubuwis. Ano po mangyayari? Kung nasa kanila lahat at pinaiikot ng pera ng taong bayan ang mga taong ito, di umano, ano po ang pwedeng gawin? Sanay na sanay at may history sila. Ano po ang history ng pamilya nito? Sanay na sanay gumamit ng batas militar. Martial law. Yan po ang iniiwasan natin, real talk. Pagka po nagdeklara yan ng martial law, ano po mangyayari sa atin, mga kababayan? Kontrolado nila lahat. Pera, kapangyarihan, mga ahensya ng gobyerno, pati yata men in uniform, kontrolado nila. Hindi po ba lalong mas kawawa tayo kung dadaanin natin sa dahas? Hindi po ba? Kung bigyan naman tayo ng pagkakataon at may awa ang Panginoon, katulad ng nangyari nung panahon ni Pinoy na merong isang Duterte na nilampaso silang lahat. Kahit anong gawing pandaraya ang gawin nila kay dating Pangulong Duterte. Yung dating COMELEC chairman nga, tumakbo na ng Amerika o saan man sa bansa. Umalis ng bansa at hindi na umuwi dahil dun sa sinasabing pandaraya. Ngayon, sa galit ng taong bayan, kung dumating man ang halalan sa 2028, sa tingin nyo, yung nangyari kay Pinoy, na nakapasok si dating Pangulong Duterte, hindi ba mas galit na galit ang taong bayan ngayon kasama nga mga OFW? Dahil mas grabe ang ginawa ng gobyerno ngayon kisa sa panahon ni Pinoy. Di umano. Hindi po ba? Mahihirapan sila. Baka po ang COMELEC ay mawala na rin sa Pilipinas. Hindi ba? Hindi ba, Garcia? Baka mawala. Katulad nung dati. Bautista. Dahil mas grabe ang ginawa nila ngayon kaysa nung nakaraan. Hindi po ba? Grabe. Yung mismong bayani na itinuturing ng mga Pilipinong matitino, ipinatapo nila. Hindi naman ginawa ni Pino yan. Nung panahon na galit sila kay Gloria, hindi nila pinatapon si Gloria sa ibang bansa. Pero ngayon, yung pinakamaraming presidente na nagawa sa kasaysayan ng ating bansa, nilinis ang problema lalo-lalo sa pulburon na napakaraming nagbalik loob at natakot gumamit at pati ang mga korap na politiko natakot magnakaw ng 6 na taon at pati mga oligarkiya na kontrol na hawakan ng bansa at nagbabayad na ng tamang buwis. Hindi po ba? Kontrolado, mga kababayan. Kaya matalino po ang ginagawang move nila Senator Bongo. Manahimik muna. Tumahimik muna. Kailangan natin ng tamang panahon. Hindi po ba? Dahil lang nakaupo ngayon ay maganid, sakim. Hindi po ba? Sakim. Kaya mahirap pagkatiwalaan. Pwede silang gumawa anytime dahil kontrolado nila lahat. Kaya matalino po ang ginagawang aksyon nila Senator Bongo at ng Vice President Sara Duterte. Nakita niyo po bang nanawagan ang Vice President na mag-aklas at kailangan natin mag-people power? Di po ba hindi? Matalino po ang Vice President dahil alam niya na ang mga Pilipino ngayon ay walang kakampi sa gobyerno. Di umano.
Pati ang mga men in uniform, tinatanungan niya, nasaan na? Nasaan ang inyong tiwala? Nasaan inyo? Sino ba ang pinaglilingkuran ninyo? Di ba tinatanong ng Vice President? Ang mga men in uniform, kanino ba kayo naglilingkod? Hindi po ba matalino ang Vice President? Kailangan po ng tamang panahon. Komento ko po, mga kababayan. Hindi po natin kailangan ang maging mainit, mapusok sa pagkakataong ito dahil mahirap pagkatiwalaan. Lalong-lalo po ang pera ng taong bayan ay nasaksihan natin at nakita natin kung paano nila binababoy at niwawalang hiya para proteksyon sa pananatili nila. Kampi-kampi, sindikato, di umano. Mabuhay po kayo dahil lahat po ay nakita po natin ang problema ng bansa. Lalong-lalo po sinasabi ni Robin Hood na alam ni dating Pangulong Duterte ang problema lalong-lalo po sa langis at kurudo, sa petrolyo. Kung natuloy lang po sana ang joint exploration ng kapitbahay natin na China, ay sana po sa loob ng 4 na taon na sinasabi ni Robin Hood, baka may nahukay na langis na pakikinabangan na ng bansang Pilipinas. Kaya nga lang po, hindi po ganyan ang layunin nila. Ang layunin po kasi nila, unang-una, hawakan at kontrolin nila lahat gamit ang mga oligarkiya. Di umano. Gusto po nila lahat ng pakinabang sa kanila. Pati ang mga langis, kontrolado nila kung meron man. Kaya nga hindi po pwede ang plano ni dating Pangulong Duterte. Dahil si Pangulong Duterte ay maka-Pilipino. Totoong Pilipino at totoong lingkod bayan. May tapang na at malasakit. Ang naglilingkod ngayon, hindi mo malaman kung meron silang suklob na bayong sa ulo. Hindi mo malaman kung tunay na mga Pilipino. Dahil sa dami po yata na hawak na mga golden visa. Hindi kaya? At dami rin ang ari-arian sa ibang bansa. Kaya hindi mo malaman kung totoong Pilipino ang mga naglilingkod ngayon. Hindi po ba? Maraming salamat po, Senator Bongo at Senator Robin Hood Padilla. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, mga sir. Ingat-ingat po kayo. At ganun din po, thank you rin po sa nagusto po sa ating Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po. At thank you rin po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Mila Yi, Jesus Valdepena, Balance Vision TV, Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Ani Jo, ako si Pilam, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng California, USA, Eric Hershio ng Canada, at Kingston ng Hong Kong. Thank you po sa inyo, mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. At God bless po sa inyong lahat, mga kababayan. At muli po, tis-tis lang po muna tayo. Paalam. Bye-bye.